Maayong buntag sa tanan. Good morning. Salamat sa mensahe sa awit. Nag-remind ka nato, no? Ang pinaka-reason nga nung namatay siya dito sa cross para sa imuha, para sa kuha, o para sa atong tanan. Wala nilain, no? Tungod kay nahilayo kita sa Ginoo, naputol ang atong relasyon. Nag-ani si Jesus Christ aron sa pagtuman sa kabuton plano sa iyang amahan, may tungod sa redemption. Wala na ilain nga pamaagi, siya lamang. Siya lang ang dalang padulong dito sa langit. Ug salamat sa Ginoo tungod kay ang imong nga paghago, ang imong nga pag-anid dinhi, ang imong nga pagpangalagad sa Ginoo dili kawang tungod kay namatay si Jesus Christ. Gi-transform, iusab kaniya aron magamit kaniya sa iyang kahimayaan. Dili ka bubuton sa Ginoo nga human kaniya giluwas, feel nagahimo gyapon ka sa mga butang nga dili makapahimuot sa iyang atubangan. Dili kaniya magamit tigala. And salamat sa Ginoo tungod sa kausaban nga iyang gihatag kanato. Karon nga buntag, gusto ko i-share sa inyo ang sa kaminsahe dinhi sa Romans chapter 12 sa ato nga gibasa kagayina sa ato nga scripture reading, responsive reading. Romans chapter 12, 9 to 21. Marks of genuine Christian love. Basahon na nako ang Romans 9 to 10. Let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good, love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. Ang Ginoo mag-bless yang apulong ato ang gibasa ug ato nga pamalandungan karon nga buntag, mag-praise sa kita. Amahan ng mga langit noon, Lord, salamat. Sa gayon, imugihatag ka namo nga pamalandong kami Ginoo sa imo ang pulong. Nag-pray kami, Lord, nga ang imo nga pulong buhi, ang imo nga pulong nagakorek, nagatudlo. Tabay kami, Lord, nga naa kami kasing-kasing Ginoo nga madinawaton. Nagangyo kami, Lord, sa Holy Spirit nga i-open Ginoo nga mong singkasing nga mo kini nga masabtan. Ma-apply na mo Ginoo ang imong pulong sa mga kinabuhi. Gamit na imong alagad karon nga takna bisan pa Ginoo sa mga pagpadayon karon. Kinam ginatugyan ug ginasalamatan sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Si Apostle Paul nag-warning siya kang Timothy ug kanatong tanan that in the last days perilous times shall come. Ug nag-isgot ka na siya may tungod sa dili lang sa mga atong nakita, ang atong obserbahan, ang atong mahikap, kundi about attitude. Okay? Nagaka-worse ang kinaiya sa tao. Ug ang isa niini nga nagakabugnaw mao kining ginatawag nga gugma. And in 2 Timothy chapter 3, ang natural affection mawala sa tao. Lover of themselves. Okay? Ug mao kana siya nga atong makita karon ginatawag nga selfie. Love yourself. Okay? Now, dili ka na siya mong gitudlo sa Ginoo. Tungod kay, ingon ni Jesus Christ, take up your cross. Okay? And that is suffering, that is trials sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo. That's why one of the greatest needs in the church today is not more programs. Yes, importante ka na siya. Not bigger buildings. Not better technology.
Pero kabalo mo, ang pinakadako nga kinahanglanon karon sa church ug sa atong tanan is genuine Christian love. Nagakinabuhi kita karon in a world where the word love kining pulo nga gugma daw kumo na lang kayo siya. Okay? Ginagamit kini nato kanunay but understood very little. Mga tao nag-ingon, I love my spouse, I love basketball, I love my phone. Pareha nga pulong ang gigamit sa tanan ng mga butang. And as a result, dagan ng mga tao naggunahuna nga para sila ang gugma mura na lang siya og kining feeling, an emotion or an attraction. But biblical love mas lalom ang meaning niya. Biblical love dili lang something we feel. It is something we do. Mao kana siya ang biblical love action atong ginahimo. It is possible to speak loving words. Pero adunay ginatawag nga bitterness sa imong kasing-kasing. Matubang kag tao, ako kay ka magpulong-pulong. Pero deep inside sa imong kasing-kasing, adunay pagdumot. It is possible to smile in the church. Pag-abot mo dinhi, gwapo kayo mong smile, but secretly, aduna kay kasuya. Okay? Sa uban nga mga Kristohanon. It is possible to sing worship songs on Sunday and mistreat people on Monday. Now, si Apostle Paul, ki-address kini ang issue din sa Romans chapter 12. Natimanan nato nga for 11 chapters, ki-explain niya ang gospel. Okay? Iyahang ipadayag nga kitang tanan, makasasala kita. In Romans chapter 3, nga si Jesus Christ namatay sa mga makasasala. That salvation is by grace through faith. And tanawon pa nito, kung tunan bigyan nato ang chapter 1 to chapter 11, believers are justified by faith, not by works. Ang tao dili makaadto sa langit pinaagi sa good works, kundi sa ang ato nga pagtuo dinha kang Jesus Christ. The Holy Spirit transforms God's people. Ug mao kana nga mga doctrine ang ato nga mabasa gikan sa Romans chapter 1 to chapter 11. Then in Romans chapter 12 si Apostle Paul dinhi nag-start siya to explain how saved people, okay? How saved people should live after sa kaluwasan kung sa dapat ang atong kinabuhi bilang mga anak sa Ginoo. In Romans chapter 12 verses 1 to 2, itawag kita to present our living bodies as a sacrifice. Okay? Living bodies. Sa Old Testament, ang gina-require sa Ginoong sacrifice katong blameless. Pinaka-the best nimong karnero, baka, ginapangayo sa Ginoo. That's why din sa in verse 1 in chapter 12 si Apostle Paul nagahangyo na siya that you present your bodies as a living sacrifice. After sa kaluwasan, after gi-explain ni Apostle Paul ang doctrine of salvation din sa chapter 1 to chapter 11, nagahangyo din siya din sa mga Kristohanon. Therefore, ihalad ninyo ang inyong kaugalingon dinha sa Ginoo. Then, ang nabilin ng mga chapter din na i-explain ni Apostle Paul what such a transformed life looks like.
Giusab na sa Ginoo ang imong kinabuhi. Amen? Giusab na kita sa Ginoo. And sa kining nga mga passage, nagatudlo ka nato that Christianity, dili lang kini siya about believing correct doctrine. Yes, nakita sa tama nga pagtulunan. Okay? It is also about displaying Christ-like character. Dili lang kini siya sa maayo kita mo explain, kabalo kita kung unsa ang ato ang doctrine. It is also about displaying Christ-like character. Muna siya ang pinaka-importante. And the central truth nga gusto nung ko i-share karon nga buntag sa kining nga passage mao kini siya higala. Because God has transformed us by His mercy, believers, we must demonstrate genuine love in every relationship and circumstances of life. Okay? Atong ipakita ang tinuod nga gugma. Sama sa gugma ni Jesus Christ. Kung mao kini siya ang ato ang sentro karon sa pagtuon sa kini nga passage, and adunay mga characteristics of a genuine Christian love. Nga tuwa nga pagatun-an karon nga buntag. Number 1 nga characteristic na makita nato dinhi that genuine love is sincere. In verse 9, ingon sa dinhi ni Apostle Paul, let love be genuine. Okay? Let love be genuine. Maybe nakita ni Apostle Paul, after i-explain ni Apostle Paul ang mga doctrine, dinhi practical na usab kini siya. Nagisgot kini siya about our attitude. Okay? Our attitude. Nag-refer kini siya sa ato ang kaugalingon. Ingon sa dinhi, si Apostle Paul nagsugod siya with a direct command, let love be without hypocrisy. The word hypocrisy din ang gigamit din sa King James is hypocrisy, but sa ESV, another translation is genuine. Kini nga word, nagagikan kini siya, came from the theater. Now, sa ito nga makita diyan sa theater, di ba, mga actors nga suot og mga maskara to portray characters. Pero dili kana sila. Okay? Dinhi si Apostle Paul, ingon sa dinhi sa mga Kristohanon that love must not be a mask. It must be real. It must be genuine. It must come from the heart. Tidod anay. Many people know how to appear loving. Pwede kita magpakaroon ingnon. Nga nahigugma kita sa matag-usa. Kabalo kita sa tama nga pulong. Kabalo kita how to smile. Kabalo kita how to create a good impression. But mga higala, mga Kristohanon, ang Ginoo, nakakita siya kung unsa ang naa sa sulod. Kung unsa ang tinuod. Kung unsa ang naa sa luyo. Luyo ni anang saman, smile nimo. God examines the heart. And Christian love is not pretending to care. Christian love genuinely cares. That's why gikondemn ni Jesus Christ ang mga Pariseo. Tungod kay maayo kay sila sa kanang pagpakitang tao. Maayo kay sila mulakaw, abinimo kining grabe sila ka spiritual. Pero deep inside sa ilang kasing-kasing naa ang resentment, naa ang jealousy, naa ang pride. That's why si Apostle Paul nag-remind siya.
that love must be authentic. Now, sa karon nga panahon, daghang kay mga fake, no? Fake nga kwarta, fake nga friend, maybe fake nga Kristohanon. Okay? Murag gid siya Kristohanon tanawon. Tungod kay mo man siya sa katapusan ng mga adlaw. No? Butangan ni Satan ang kalaban ang church. Ang kwarta, kung dili po nimo bantayan maayo, dili nimo tutukan, makaingon ka nga original. Pero kung imo gid siya nga i-compare imo nga tan-aw na di siya kalaina, na siya diferensya sa quality pa lang daan sa papel nga gigamit. Okay? Mausab kini siya sa mga Kristohanon. People may imitate Christ, Christian love outwardly. But genuine love can only be produced by a transformed heart. Ang Holy Spirit mo nag-change niya na. Pangutanon nato itong kugalingon ni Gala. Is my love genuine? Do I truly care for people? Am I serving others out of love or out of obligation? Ang Ginoo nahimuot siya, wala siya nahimuot sa outward appearance. Okay, nagahimo ka sa bulaton sa Ginoo, nagatrabaho ka din sa church. Pero ang Ginoo mao kini siya, He desires sincere love. Tinuod nga gugma. And mao kana siya ang una nga characteristic. Second, genuine love is holy. Genuine love is holy. In verse 9, let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Okay? Now, maybe ma-surprise, may mga tao nga na-surprise ni nga statement. Ngano na kayo man, nganong connect man ni Apostle Paul ang love ug ang hatred. Pinaka-reason because ang tinuod nga gugma, that true love hates whatever destroys people. Ang usa ka mahigugmaon nga parent, wala gid sa miingon nga pag-take og kining cocaine or shabu. Nabay parent nga naga-advise sa iyang anak nga mag-take niya na. Okay? As a parent, we hate drugs. Why? Tungod kay makaguba kini sa kinabuhi sa mga kabataan. A loving doctor hates disease. And a loving Christian hates sin. That's why kung naay mga anak, naay mga kabataan, may mga Kristohanon nga makakumit og sala, wala gid ta nagakalipay. Kaya nga naman, tungod kay nasay kita nga ang ilang gihimo, dili gyud makapahimuot sa Ginoo. Biblical love is not blind acceptance. That's why wala kita nagatolerate sa sala. Love does not celebrate what God condemns. Usahay ka na bitawng bata, no? Bata pa, ma-enjoy sila, bisag dili maayo ang ilahang nga gihimo, nagakatawa kita. Pero kung kay nganong na-enjoy kita tungod kay inosente pa sila. Wala pa sila kabalo kung unsa ang tama ug mali. Pero sa diyang dako na sila, sa diyang kabalo sila kung unsa ang tama ug mali, makakumit sila og sala. Wala gid ta nagakatawa, wala gid ta nagakalipay sa ilahang nga gihimo. Now, ang Ginoo mausab kini siya. Love desires God's best for people. That's why
ang tinuod nga gugma rejects evil and embraces righteousness. Ang word din nga cling, okay? Ang gigamit din is abhor what is evil. Okay? And hold fast. Ang word kanang cling din na is hold fast to what is good. Ang holiness dapat na kay i-reject o dapat na kay kining himuon. I-reject nimo ang dautan, musunod ka sa maayo ug sa kabubuton sa Ginoo. And that is holiness. Nakay talikdan ug naakay atubangon. The word ini nga cling means to hold tightly. Kana bitaw usa ka glue bitaw no nga naakay gamiton nimo ni isa aron ang isa ka object, ang duha ka object mupilit siya. Okay? Mupilit siya. Believers are to attach themselves to what is good. Muna siya ang tinuod. Kung aduna kay tinuod nga gugma, didto kita mo attach sa mga maayo, sa kabubuton sa Ginoo. That's why ingon ang Ginoo din sa Corinthians, come out from among them. Okay, mugawas ka. After ka nga nakadawat kang Jesus Christ, mugawas ka sa dili maayo nga binuhatan. Even sa mga friends ni mo nga dili maayo. Ngailang nga mga hinimuan. Higala, a loving church must never compromise biblical truth. We can love sinners while refusing to approve sinful behavior. Si Jesus Christ, iyahang demonstrate, gipakita niya ang kining ginatuwa nga both grace and truth. Ug mao kana sa ikaduha nga characteristic sa usa ka genuine love. First, sincere. Second, genuine love is holy. And number 3, genuine love values fellow believers. In verse 10, okay, makita nato din love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Timan na nato higala that the church is a family. Nabilong kita sa usa ka panimalay. Mao si Jesus Christ. We are brothers and sisters in Christ. And ginabalik-balik gid kini nako, no? Ginatun-an kini nato. Aduna kitay common denominator. Sa diyang nakita nimo usa ka Kristohanon bisan pagdili nimo na si kaila, pero duol ka sa iyaha. Dali ra kaayo nimo siya masuod kay nganuman aduna kitay common denominator. And what is that? The Holy Spirit. Kung sa man ang iyang denomination, as long nga tinuod ang iyang kaluwasan, aduna kitay gina-value nato ang matag usa dili lang din sa church. And in a family, members care for one another. They protect one another. They support one another. Ingon sa dinhi, we should honor others above ourselves. Mao kini siya ang nature dinhi sa sulod sa family. Ang tinuod nga gugma nag-value, gina-value niya ang matag usa. That's why dili siya bagay nga sa sulod sa church adunay backbiting sa matag usa. Kung dili naga-support siya, naga-praise siya. Kung nakasala, tabangan siya nga makabangon siya. Adunay process niini ang pulong sa Ginoo. And this is completely opposite the spirit of the world. Lahi ang panglantaw sa kalibutan, higala. Ang kalibutan nagasulti promote yourself. Ang kalibutan nagasulti protect your rights. Ang kalibutan nagasulti put yourself first. Mao kana siya ang ginatudlo sa kalibutan.
that success comes through making yourself known, highlighting your achievements, and building your personal brand. Mao kana siya nga itong makita sa TV. Mao kana siya itong makita sa sa Facebook. Ang iyang characteristic, seek recognition and applause from others. Emphasize personal accomplishments. Promote yourself to gain status, influence, and advantage. Sa kalibutan, nagatudlo about popularity, success, and public approval. Mao kana siya ang sa kalibutan. Biblical example nini kinsa man Tower of Babel. Ingon pa in Genesis 11:4, let us make a name for ourselves. Grabe to ang leader, no? Ang ilang gihimo, Tower of Babel, ang ilang target is abuton nila ang langit, ang panganod. Kung say purpose, para sa ilang kagulingon, para na ang ilang pangalan, mabasa, para recognize sila. Kung dili ka na siya, nakafocus sila sa ilang kining ginatawag na self-exaltation rather than God's glory. Unsay kalainan, unsay gisulti sa gospel. Kung ang kalibutan, mao kato siya. Ang kalibutan nagasulti, promote yourselves. Dapat musikat ka, dapat imong kagulingon lang yun ang makita. Now, ang gospel nagasulti that serve others. Ang gospel nagasulti, honor others. Ang gospel nagasulti, consider others more important than yourself. Ang Christianity nagatudlo that believers should not seek to exalt themselves, but should seek to glorify God and serve others. Mao kini siya sa iglesia ug gahiyop nga ato gid kini kanunay utang sa atong kasikaso una sa paghimo nato dinhi sa bulaton sa Ginoo, dili ang atong achievement, dili ang atong kaugalingon mao ang makita, kundi ang Ginoo mao ang ma-recognize. Unsay characteristic sa gospel? Seek God's approval above human praise. Bisan pag tanang tao mo approve, pero kung dili ka na siya approve sa Ginoo, that is nothing. Use gift and abilities to serve others. Give glory to God for success and accomplishments. Trust God to open doors and provide opportunities. That's why ingon ang Proverbs 27 verse 2, let another praise you and not your own mouth. Masaya ka na mga bata bitaw, nga maingon sa, gwapo akong gihimo, no? Mo agree na lang, bisag dilibod gwapo, no? Gwapo karon, gwapa karon. Ganun gusto gid i-appreciate ba? Give glory to God for success and accomplishment. In Matthew chapter 23 verse 12, whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. In 1 Corinthians 10:31, whatever you do all to the glory of God. Biblical example, walay lain mao si John the Baptist. May tungod sa kang Jesus Christ. In John chapter 3 verse 30, ingon siya, he must increase, but I must decrease. Sa diyang ang ministry ni John nag-start o grow, ang iyang mga followers, ang iyang mga disciples, adunay concern, may tungod kang Jesus Christ. Tungod kay, daghan ako nagsunod kang Jesus Christ, nagpabautismo dito kang Jesus Christ. Pero unsay sulti ni John, ingon siya, he must increase, but I must decrease. Wala say concern siya ang kaugalingon, ang iyang concern, ang glory ni Jesus Christ. And that is genuine love. Okay? And that is genuine love. Number 4,
nga characteristic nga makita nato dinhi is genuine love serves the Lord passionately. Okay? In verse 11, sa dinhi, do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Now, the word fervent dinhi, ang iyang meaning is boiling. Nagabukal-bukal. Si Apostle Paul, gi-describe niya about spiritual enthusiasm. O gi-explain niya that Christian love is active. It is energetic. It is eager to serve. Love that never serves is not biblical love. Nga pag-ingon ganin mo para sa Ginoo, para sa simbahan, para ni kang Jesus Christ, mumata dahin ka, mubangon din ka, musayo ka, tungod kay kini, para kini sa Ginoo, aduna kay kadasig. Unsa man na nga mga situation, fellowship man na siya, bayanihan man na siya, evangelism man na siya, aduna kay kadasig mo adto sa simbahan, rain or shine, kay nga naman, na kay gugma, tinud-alay ang imo nga gugma para sa Ginoo. Ay ulan man, ay wala may sakinan, ay wala ko'y kwarta. Sometimes naadagan kitag mga reason, pero ang pinaka-reason is wala kitay kadasig, wala kitay passion, wala kitay genuine love sa pag-serve sa Ginoo. Daghan nga mga Kristohanon want the blessings of Christianity without the responsibilities of discipleship. Ingon pa ni Apostle Paul, believers should be diligent and enthusiastic in serving Christ. May usa ka fireman sa iyahang duty, gipangutan siya. How do you stay alert during long shifts when there are hours of waiting and nothing seems to happen? Hayahay bitaw kaining maging fireman, no? Kung walay sunog, muro relax lang kaayo. Pringon siya, gina-remind niya kanunay iyang kaugalingon nga bisag walay sunog, I am still on duty. Okay? The moment I become careless or lazy, maybe the very moment someone needs the most. Ang usa ka fireman, wala siya nagahulat og sunog before deciding to be ready. Wala pa ang sunog, ready na kana siya kanunay. He maintains his equipment, stays physically fit, and remains attentive because he understands. Nagdaghan ng mga kinabuhi ang nagadepende sa ilang pagpangandam. In the same way, Christians are always on duty in God's service. Dili man kita makita dina sa atubangan sa church. Wala man kita nagatudlo sa Sunday school. Maybe wala man kita sa kining front line sa ministry. But we are continually serving the Lord. Romans 12:11 nagatawag sa mga Kristohanon not to become lazy or careless in their spiritual responsibility. We are to be diligent, spiritually passionate, and always ready to serve Christ. And praise God, salamat sa mga Kristohanon nga anytime na imong hangyoon, imong sultingan para sa Ginoo, naadayon sila. Gabi man or adlaw. And that is our duty. Sama sa fireman. Nga abtik, ready kanunay kung naay sunog. Timan na nato higala, pangutan nato pagbalingon, has my service for Christ become routine or lazy? Am I still fervent in spirit? Or has my spiritual fire grown cool? Am I serving people merely out of obligation? Or am I serving the Lord wholeheartedly?
Usa ka pahinumdom sa matag usa that the Lord deserves our best effort, not our leftovers. Kung naako'y tayong pastor mo, adto ko, that is leftover. Mumhu lang ka na sa igala. But kung maingon ka nga absina na ko na pastor kay para sa Ginoo, and that is the best na imong gihatag sa Ginoo. Wala gyud time, busy ko. Pero kung naako'y time, na ako pastor, himo na ko na siya. No, higala. Our Lord, timan na nato, He deserves our best effort. Amen? Mo ka na siya nga tuwa nga Ginoo. Romans 12:11, nag-challenge ka nato to serve Him with diligence, enthusiasm, and a burning passion for His glory. Number 5, genuine love endures through trials. In verse 12, inisod din ni, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Ang tinuod nga gugma, kung aduna kay tinuod nga gugma sa Ginoo, taliwala sa mga kalisod, taliwala sa mga challenges sa ginabuhi, mupadayon ka. Now, kung tanaw na to, adunay progression dinhi nga makita na to. Una, as kining ginatawag na hope. Hope focuses on the future. Wala kita kabalo, nasa unahan. Patience sustains us in the present. And prayer connects us to God's power. Okay? Ang atong kinabuhi higala after nga nagdawat kita kang Jesus Christ is not free from hardship. There will be disappointments. There will be suffering. There will be seasons of pain. Pero higala timan na nato that believers continue trusting God. Tungod kay ang ato nga paglaom nakagamot dinha kang Jesus Christ. Atong susihon ang atong gugma sa kang Jesus Christ kung tinuod ba. O gayot nga ato ka na siya nga ma-renew. Number 6, nga characteristic nga makita nato din in verse 13. Love, genuine love meets practical needs. And sa verse 13, contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Ang tinuod nga gugma, makita gini siya kanunay. Okay? Words alone, dili siya sufficient. People need encouragement. But they often need practical help as well. That's why ang early church, kung tanato sa ito ang natunan, di ba, nakinumdum mo nga nag-contribute sila. Para asa? Para sa mga Kristohanon. Tungod kay dili lang taman nga nagaingon sila nga, we will pray for you, ang ilang gihimo, dili lang sa pag-ampo, kundi nagipakita nila ang ilang concern, pinaagi sa pagtabang. Dapat ang mga Kristohanong believers open their homes. They shared their resources. They cared for one another. May usa ka saying in siya, people don't care how much you know until they know how much you care. Dili importante sa mga tao kung unsa kadaghan ang imong kahibalo hangtod nga makita nila nga tinuod kang nagpakabana kanila. Ang usa ka practical acts of kindness often open hearts to spiritual truth. Now, katong mga characteristic, mga kinaiya kato, nga dapat nato nga naa sa atong kasing-kasing. But ang number 7, makita nato dinhi
Medyo lisod siya. Pero makaya kini nato pinagi sa tabang sa Ginoo. And unsa kining characteristic number 7, that genuine love responds graciously to difficult people. Okay? Nag-refer na kini siya sa atong relationship sa uban. Labi na sa mga lisod nga tao ubanon. In verses 14 to 16, makita nato adunay advice din ni si Apostol Paul unsa nga atong himuon sa mga ing-ani nga klaseng nga mga tao sulod sa church. Number 1, ingon sa dinhi, bless those who persecute you. In verse 14, ingon siya, bless those who persecute you, bless and do not curse them. Makaingon kita, mao ba? Tungod kay, ang ato nga nature, bilang mga makasasala, unsa man, manimalos gid ta, di ba? May mga tao nga dili katulog kung dili makabalos. When someone hurts us, we want them to suffer. When someone insults us, we want to return the insult. Kung dili ka na siya mao ang gitudlo ni Jesus Christ, lahi ang pamaagi nga gitudlo ni Jesus Christ. Ingon pa ni Jesus Christ, love your enemies. And din gipakita ni Apostol Paul, gisulti ni Apostol Paul ang unsa ang gitudlo din ni Jesus Christ. Now to bless means to speak well and pray for God's favor upon others. Kanang bitong nakapasakit sa imuha, no? Iampuan nimo sa Ginoo. I don't know kung unsa pud nga klase nga prayer. Lord, unta madagma ni nga tawhanan ni. Lord, unta dili makapasar tungod kay di malas kay ni sa akong ginabuhi nga tao. O ba na siya nga prayer? Naingon sa dinhi, bless those who persecute you. Now the word dinhi bless is imong giampuan, taliwala siya nga gihimo still relax ikaw, wala ka nagbalos, instead nagpray ka sa iya. Giampo nimo siya sa Ginoo. Kabalo mo ang example nini, wala lain, si Stephen. Sa diyang gibato siya, unsay prayer ni Stephen, Lord, do not charge them with this sin. Instead of revenge, he showed grace. Instead of hatred, he showed mercy. Ang iyang response nagapakita sa characteristic ni Jesus Christ. Kung gayog nga mao kini ang makita sa tuwa. Nga kanabitong maybe dautan ka, persecute ka sa imong mga friends, sa imong mga silingan, pero makita si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Ang pangutana karon nga buntag is mao kini siya. Kinsa ang mga tao nga nakapasakit sa imong? Naba? Who has disappointed you? Who has spoken against you? Ingon ni Apostol Paul, blessed. Makahimo pa kita niini? Bless them. Pray for them. Imposible ka na siya sa tawhanon nga kusog, but possible through the Holy Spirit. Second, nga makita nato dinhi, not only bless those persecute you, but second, share the joys and sorrows of others. In verse 15, ingon sa dinhi, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Love enters another person's world. When others celebrate, we celebrate. That's why mingon kita, we rejoice with you. Wow, higala, bago ang imong sakyanan. Nagakalipay ako kauban sa imuha ug sa imong family. Dili ta mainggit, amen?
Nakapalit na siya, kay nakadaog na siya luto, nakadaog na siya glasto, gabaan na siya Ginoo. Pero pagatubang, maikay kang istorya. No. Yung sabi ni, rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. That's why kung nakakitay, nagakasubo ang ato igsuon, namatyan, waad to kita, mubisita kita. Tungod kay nagatuyog kita sa ilang kasubanan. Makita ang imong presensya dito. This requires humility. Sometimes we struggle to rejoice because we are jealous. But genuine love shares both joy and sorrow. Sa diyang si Lazaro namatay, kabalo si Jesus Christ nga mabanaw siya. Pero ang pulong sa nagsulti, yung sa din, Jesus wept. Tungod kay, maybe, nakita niya ang kining nga mga katauhan nga walay paglaom kung dili sila magtuo kang Jesus Christ. Pero nakita usab niya ang pain sa mga igsuon ni Lazarus. He felt their sorrow. And that is the heart of genuine love. Number 3. Not only bless those who persecute you, share the joys and sorrows of others, pursue unity through humility. In verse 16, live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with lowly. Never be wise in your own sight. Okay? Now, kining a verse, nagatawag sa mga Kristohanon to harmony and humility. Pagpaubos, ug mao kini siya ang pinakaanindot nga attitude sa church. Kaya nga naman, pride is a church destroyer. Pride produces division. Pride creates conflict. Pride damages relationships. Dili lang din sa Lord's Church, sa family, sa friend, sa mag-asawa. But humility promotes peace. Ang usa ka mapaibusanon nga Kristohanon is teachable. Ang usa ka mapaibusanon nga Kristohanon, gina-value niya ang uban nga mga Kristohanon. The humble believer seeks unity. Unsa ang akong matabang, kanabitong nagapaningkamot ka nga adunay panaghiusa, kung dili ikaw ang hinungdan nganong adunay division. And last, gikan sa action toward sa uban nga mga Kristohanon, dinig introduce ni Apostle Paul even more challenging. Kung sa kini siya tungod kay in last number 8 nga characteristic, genuine love overcomes evil with good. Okay? Genuine love overcomes evil with good. Unsa ang mga kinaiya sa Kristohano? Unsaon unsa ang mga karakteristik sa usa ka Kristohanon nga gina-overcome niya ang dautan sa maayo. Number 1, makita nato dinhi refuse personal revenge. Ingon dinhi sa verse 17, repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. Okay? Repay no evil for evil. Ang philosophy sa kalibutan, simple lang. If they hurt you, hurt them back. Di ba? Pero ang gospel, lahi, tungod kay i-overcome nato ang dautan sa maayo. Christians refuse to seek personal vengeance. Why? Because God is judge. In verse 19, sa verse 19, beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance I will repay, says the Lord. Mao kanan siyang kalainan sa kalibutan ug sa
gospel. God sees every injustice. God misses nothing. God judges perfectly. Therefore, believers can trust Him. Second, not only refuse personal revenge, but show kindness to your enemies. In verse 20, to the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will reap burning coals on his, what? Head. This is radical Christianity. Actively showing kindness. Not merely tolerating enemies, but serving enemies. Why? Because kindness can expose guilt, makapahumok sa kasing-kasing, and point people toward God. May usa ka story. Si Corrie ten Boom. Okay? Doon siya libro about amazing love. Usa kini ka Kristohanon gikan sa Netherlands. O kauban sa iyang family, gitabangan niya ang mga during sa World War II, gitabangan niya ang mga Hudiyo nga matago sila. And tungod ni nabalaan kini sa government, gidakop sila and gidala sila dito sa concentration camp. Kauban sa iya nga si sister nga Betsy ten Boom. Ug didto dili maayo ang pagatiman sila ha, ang treatment sila ha sa Nazi guards. Ug tungod niini namatay ang iya nga sister. Human sa gira, kini si Corrie nag-travel siya throughout Europe preaching about God's forgiveness. Isa ka adlaw nag-speak siya sa usa ka church sa Germany. Then paghuman niya og lecture or sulti, may tao nga nagduol sa iyaha. Nasyak siya. Tungod kay nailhan kini niya nga tao. Isa sa guard nga nag-persecute ug usang hinungdan nga namatay ang iyang sister. O kini nga guard, gi-extend niya ang iyang kamot, nakig-shake hands siya sa kang Corrie. Ingon siya, I have become a Christian. I know God has forgiven me for the cruel things I did. But will you forgive me? Tao lamang si Corrie. Nasaya ang time kung may numduman niya, ang gibuhat sila sa mga guard, namatay ang iyang igsoon. Dili siya makapasaylo, but tungod kay ang Ginoo nagpasaylo siya ang Ginoo nagluwas sa kini nga tao, nag-pray siya silently, o iya nga gidawat ang kamot sa kini nga guard. Instead of seeking revenge, she showed grace to someone who had once been her enemy. Her act of forgiveness became a testimony to the transforming power of the gospel. Naunsay connection ini sa verse 20. Paul nagatudlo sa mga Kristohanon not to repay evil with evil, but to respond with acts of kindness. Feeding a hungry enemy or giving drink to a thirsty enemy. Nagarepresent ikaw sa tinuod nga gospel. Corrie's forgiveness was a modern example of this principle. Rather than retaliating, she demonstrated Christ-like love towards someone who had deeply wronged her.
Kung himuon kini nato sa mga tao nga nakapasakit sa tuwa, nagapakita kita sa tinuod nga character of Jesus Christ. Kindness does not excuse sin, but it gives God room to walk in the heart of the offender. Practical nga question higala mao kini siya. Who is the person God is calling you to treat with kindness, even though they have hurt you? Ato ba kini siya nga ma-apply karon nga semana? Who is the person God is calling you to treat with kindness, even though they have hurt you? Atuwa ba sila nga maadto sa ilang balay karon nga semana? And dalaan na itong isa kasako nga bugas? Or prutas? Then mag-pray ka siya. Wow! Higala mao kini siyang kabubuton sa Ginoo sa tuwa nga kinabuhi. And number 3, overcome evil with good. In verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. And this is the climax of this passage. There are only two possibilities. Either evil conquers us, or we conquer evil in God's way. Maura gini siya pwede ang may tabo higala sa tuwa nga kinabuhi. When bitterness controls us, evil wins. When hatred controls us, evil wins. When revenge controls us, evil wins. But when believers respond with Christ-like goodness, evil loses its power. Mao kini siyang example nga gipakita ni Jesus Christ. He loved sincerely. He hated evil. He served others. He blessed his enemies. He showed compassion. He forgave sinners. When he was mocked, he did not retaliate. When he was beaten, he did not threaten. When he was crucified, nag-ampo siya. Father, forgive them. Mao kini siya ang ipakita ni Apostle Paul nga mga characteristic, and only Jesus Christ ang nakahimo ini. That's why iya kining encourage sa mga Kristohanon nga himuon kini nato sa uban nga mga tao. At the cross, Jesus overcame evil with good. Pinaagi sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw, He defeated sin, death, and Satan. Og ang gugma nga gi-describe dinhi sa Romans chapter 12 is the love perfectly displayed by Jesus Christ. And sa katapusan, sa ato ang pagpamauli, sa atong panimalay, the question is my love sincere? Am I serving others sacrificially? Am I harboring bitterness against someone? Am I overcoming evil with good? Ayob og ang ako nga prayer, ang ato nga prayer, ang Ginoo magatabang kanato nga mapakita kini nato nga klase nga gugma sa uban nga mga tao. Tungod kay mao kini ang characteristic ni Jesus Christ. For when the church loves like Christ, the world sees Christ in the church. Again, for when the church loves like Christ, the world sees Christ
in the church. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa, ayob nga ang Holy Spirit magalihog sa atong kasing-kasing ug magapasabot kanato. Amahan na mga langit noon, Diyos nga balaan, Lord, salamat Ginoo sa imong kapulong. Practical nga mga principle Ginoo. Nga maybe lisod, but pinaagi Ginoo sa tabang sa Holy Spirit, amo ang kiniginoo nga ma-overcome. Nagahangyo kami, amahan, na ikaw magapanalangin sa matag usa, Lord. Maybe nag-struggle kami Ginoo unsaon sa pagpasaylo. Maybe aduna kami ginu-struggle sa pagdumot. Maybe nagatigom kami Ginoo og pagdumot Ginoo sa among kasing-kasing. Lord, kini nga mga butang gipakamatyan na ni Jesus Christ. Ug wala na kini sa lugar Ginoo sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Nagapray kami, amahan, nga ang among ipakita mo Ginoo ang characteristic ni Jesus Christ. Asa man kami nimo ginabutang sa school, sa mga workplace, even Ginoo sa mga relasyon sa family, sa mag-asawa, amahan, sa mga kabataan, ug dinhi sulod sa church. Nagapray ko, amahan, nga ang Holy Spirit mo galihok Ginoo, magkapasabot Ginoo kanamo. Wala kami Ginoo mahimo sa mong kaugalingon kung wala ikaw. Kini ang ginatugyan o ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.